wage its wars, but they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken, his truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift his banner higher, stand strong and keep the faith. The word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance.
it's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where Every question will be answered. heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing, then I will know. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, Don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. heaven awaits. Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord. But
but the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but He just might surprise you by the way He brings you out. His time and His will and His plan are never wrong, so trust Him till the answer comes along. Isang maganda at malamig na umaga sa ating lahat. Good morning po sa mga nasa FB Live, maging sa Google. At nandito na naman po kami last Friday ng February. Pero nandito na naman po kami para ipahayag ang salita ng Panginoon at kung anong mensahe na nais niyang parating sa umagang ito. Hopefully lahat na nandyan na sa FB Live man lang ay naka-tune in para makapakinig, lalo ng mga mothers. Good morning, Sister Emilia. Good morning din, Sister Tintin. At maging sa FB Live, hindi ko masilip kung sino. Pero bago lahat natin i-greet muna sa FB Live, mag-good morning po muna ang aking mga kasamahan. Sister Irene. Imbag ng bigat, kada kayo amin. Dito'y Kailokanuhan. At dyan sa Kabisayaan, yan, maayong buntag sa inyong tanan. Sa Kabikulan, Diyos maray na aga sa inyong gabos. Ayan, stay dyan po. Amen. Muli, isang napakalamig na umaga, pero dito yung mga nanay, nagiinit. So, greet natin yung mga nasa FB Live, si Ma'am Joyce, andyan po, Sir Asierto, Sir Herbert, Sir Myra, yan, Sir Bioli Bustos sa Pangasinan po ito. Yung nagtitinda ng gulay. Good morning. Si Brad Digno. Yan. Sister Heidi. Yan. Good morning. Good morning. Good morning. Sister Vicky. Sister Rolin. Rolin. Okay. Yan. So, Sister Benny. Hello, good morning po sa ating lahat at malamig pa rin po rito kaya magpainit po tayo hanggang sa matapos. Kahit malamig po, tayo may magpainit. Okay? So, simulan na po natin. Ang lahat-lahat kasi ay 5:04 na. So, Psalms 37 verse 3, Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Sabi dito sa verse na to, tayo ay bilang isang believer, isang mga tumanggap sa Panginoong Diyos, isa sa mga nagkiklaim na anak ng Diyos, na tayo ay tinuruan, ay instruct, ano ba yung instruct? Hindi lang kasi turo, na parang pinagbilinan, di ba? Na bilang isa na tayo ay dapat nandoon yung tiwala natin sa Panginoong Diyos. Hindi yun hindi yun kailanman, sabi nga, hindi yun nawawala dapat ang tiwala na yun. Ano man yung dumaan sa ating buhay, tayo ay in-urge, yung inaanyayahan ng Panginoong Diyos na gumawa ng kabutihan at tayo ay mamuhay ng buong pananampalataya saan man o anuman ang ating kalagayan. At sabi nga dito na tayo ay kinakailangan na doon yung ating buong pusong pagtitiwala sa Kanya, ginagawa natin kung ano yung dapat, yung kabutihan. Sabi nga dito na tayo ay dapat manatiling naugatan ng pananampalataya at manatiling lagi nating na yung hinahanap ba yung protection, yung security dahil sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Diyos. Bilang isang mother, sabi nga dito tayo ay
meron dapat yung nire-rely, yung pinagkakatiwala natin yung ating kalikasan, yung ating kalakasan, yung ating yung guidance ng Panginoong Diyos para magampanan din natin yung tungkulin nila bilang isang family. Actually, sinasummarize ko na lang po yung pinag-usapan natin the whole February. At sabi nga dito tayo ay bilang isang mother tayo ang naatasan na in-nurture natin ang ating mga anak. Hindi lang dun sa physical, hindi lang sa pagkain o hindi sa anumang katuroan, kundi sabi nga dito, in-nurture natin sila sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Diyos. At syempre, hindi yun mahirap gawin kung hindi kasama natin ang Panginoong Diyos. Sabi nga dito, kailangan nandoon yung consistent na ating pagpipray sa Kanya, pagtuturo ng Scripture. Kaya di ba sinabi sa Deuteronomy naman, na sabi nga dito na kinakailangan, anuman yung lumalakad man kayo, sa paggising ninyo, habang kayo kumakain, habang kayo nakaupo, nang kinakailangan ituro yung Scripture. Walang iba kundi yung Bible. At sabi nga dito tayo maging model nung unconditional love ng Panginoong Diyos. So bilang isang mother, hindi natin minamahalang natin ang anak natin dahil meron tayong condition. Dapat nakikita yun ng ating anak. At sabi nga makita dito yung ating buong pusong pagtiwala sa Panginoong Diyos. Kasi yung ating mga tinuturuan, yung next generation sa atin, sila din nakatingin sa atin. At sabi nga last Saturday nga, di ba sabi ni Pastor na kinakailangan mag-focus tayo sa eternal, hindi sa temporal na mga bagay-bagay. So kinakailangan nito, i-prioritize natin yung eternal at spiritual goal natin. Gaano man yung pressure ng mundo sa atin. As Christian parent, responsibility natin na siguraduhin natin ang ating mga anak ay lumalaki sila sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Diyos. At dito, sabi nga dito na tayo ay na turuan natin ang ating mga anak ng tungkol sa Panginoong Hesukristo, patungkol sa values, Christian values, kahit man ano ang edad nila. Mas maganda nga magturo yung mura pa yung edad nila. Yung nakakaunawa na sila, nakakaintindi na. Yung usually, mga 1-year-old, pwede na nating turuan yun kasi nakakaintindi na yun. According sa age nila, syempre naman, ituturo natin. Wag naman yung nagpapakalalim tayong hindi maintindihan ng bata. At sabi nga dito, oo, kasi kung ituturo na yung kamukha itinusama, paano maintindihan, nakanganga na yung ating mga anak nun. Okay, at saka sabi nga, dapat tayo bilang isang parent, pinoprovide natin yung talagang solid, yung foundation natin na upang pagsisimulan ng kanilang buhay, lalong-lalo na sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Duty natin bilang isang magulang na magkaroon tayo ng godly children. Yung mga bata na yon na dapat nandoon yung disiplina sa kanila. Nandoon yung well-behaved sila na marunong gumalang sa mga nakakatanda. Sapagkat yun nga, sabi nga, di ba, yun yung kautusan na galing sa Bible. At bilang kasi once na kahit nga na anong turo natin sa kanila, kung sumasala sila, nagkakaroon sila ng misbehavior, sino ba ang nabiblame? Walang iba kundi ang magulang din, di ba? Kahit sabihin natin, saan ako nagkulang? Na tinuro ko na lahat, pero bakit nagkamali pa rin? Kasi naging mahina yung foundation na itinatak natin sa kanila, itinuro. Kaya sabi nga dito tayo ay dapat kinakailangan bilang isang nanay, tayo mismo sinisikap nating i-raise ang ating mga anak according sa standard ng Panginoong Diyos. Paano natin igagawin to? Sabi nga, kinakailangan natin yung buong tiwala sa Panginoong Diyos. Na siya ang magbibigay sa atin ng guidance, siya yung magbibigay sa atin ng kalakasan, lalong-lalo na sa tuwing tayo ay nanghihina, lalo na sa kung tambak na ang ating responsibilidad, nagpapasaway pa yung ating mga anak. So, kinakailangan, sabi nga, buong tiwala na tayong manampalataya sa Panginoon na andoon yung kanyang guidance sa atin. At sabi nga dito tayo ay maging personal na discipler. Tayo ang magdi-disciple sa ating mga anak upang yung relationship nila sa Panginoon, kasi sabi nga ito
essential, kinakailangan. So, dapat nandoon yung ating buong pasensya, nandoon yung wisdom, at nandoon yung pagmamahal na kinakailangan nating ibigay. Hindi yung pagmamahal na nakaka-spoil, kundi yung pagmamahal para sila ay lumago, lumaki, maging independent. Yung bang ibig sabihin yung bang hindi nila iiwanan yung itinuro sa kanila mula pagkabata. At syempre, sabi nga dito, turuan natin sila at tayo ay habang nagtuturo tayo sa kanila, tayo yung magiging model nung ating pananampalataya sa Panginoong Diyos. Turuan natin ang Panginoong Diyos na ay ang ating mga anak na ang Panginoong Diyos dapat sila yung priority, lalo na sa spiritual learning natin. Example na lang yan, di ba? Yung hindi pinagpapaliban ba yung Sunday services, di ba? At maging yung kung nag-set tayo sa bahay natin ng prayer time natin, dapat hindi natin kung ano lang yung comfort, kung kailan tayo maluwag, kundi kahit man gaano kakabisi kapag meron kayong in-schedule, alam ba na family devotion, meron tayong in-schedule na prayer time, kinakailangan, nandoon, hindi yun ipinagpapaliban. At sabi nga dito na best way nga na para natin iset, maging good example tayo sa ating mga anak, ay yun nga unang-una, yung matuto na ipakita natin sa kanila na willing tayong sumunod sa Panginoong Diyos. At makita niya yun na nga yung kanina sinabi ko na yung ano na yun na mga pagkakataon na yung Sunday services, hindi natin pinagpaliban. Hindi lang Sunday, yung lahat ng mga services sa church at lahat ng mga activity dapat nandun tayo. Para pakita natin sa mga anak natin na kinakailangan nandoon tayo sa simbahan. At ganoon din sabi nga dito na mag-focus tayo para doon sa yung kung ano, paano tayo create ng Panginoon, kung ano yung purpose niya sa ating buhay. Nasabi nga dito tayo ay maging follower, tayo maging sumunod sa Panginoong Diyos, gumawa ng kabutihan, mamuhay ayon sa imahe ng Panginoong Diyos. At maging partner tayo ng Panginoong Diyos bilang isang mother sa pagdi-disciple din ng ating family. Lalong-lalo sa mga nakasunod na generation sa atin. So, ang mga bagay-bagay na ito hindi mahirap kung tayo ay nandun yung tiwala natin sa Panginoon, andun yung ating consistent pa nating ipinagpipray sila isa-isa. Na kahit ano naman yan, kahit may pamilya na nga kahit malaki na yan, di ba? Talagang ipinagpipray pa rin natin, lalo na kung medyo iba yung nangyayari sa buhay nila. Kung ibig sabihin kung medyo lumilihis sa itinuro natin. At sabi nga dito para maging maituro natin ng maayos, mismo tayo basahin natin yung Word of God. Mismo tayo i-familiarize natin yung salita ng Panginoong Diyos. Kasi ano naman ituturo natin nga kung tayo may sasabihin natin na magbasa ka ng Bible, pero hindi natin kayang i-explain o kaya hindi natin naaral din yung Bible. So napaka-importante yun na dapat inaaral din natin yung salita. At pangatlo nga sabi nga, lead by example. I-demonstrate natin na ang Panginoon ng pagkakaroon ng godly life ay sa pamamagitan, hindi natin tayo magsasucess nito kung wala ang Panginoong Diyos na kapartner natin sa buhay natin. So, nang hingiin ko lang muna ang mga short ng reflection ng mga nanay. So, ang katanungan nga, sabi nga dito, paano ba natin pinalaki ang ating mga anak ayon sa standard ng Panginoong Diyos. So, reflection lang. Mga mother, simula ba Sister Irene sa pinakabata o Sister Vicky, handa ka na? Sorry. Paano daw natin wala ng anak? Ayon sa standard ng Diyos. Sister Vicky lang ang Sister Vicky mauna sa kayo. Masunurin po tayo kay Elizabeth. So, ayun po. Napakaganda yung sinabi ni Sister Beth, yung bilang isang nanay. Bilang isang Kristiyano, ay andun po yung talagang sa pamilya talagang masasabi natin, yung tatay yung talagang maglilid, magde-decide, pero yung nanay yan yung helpmeet. Katulungan po tayo, hindi
kaguluhan. 'Di ba? Kaya yung nung last Friday na ano ko yung attitude as a mother, yung nga po yung number 1, andyan yung willingness of mind, readiness of mind at receive the word of God. Kaya yung mga sinabi ni Sister Beth, yun po yung kailangan natin i-receive na salita ng Diyos. Sabi nga kahapon sa Bible study namin na kahit na ilang taon na tayo sa church, hindi natin pwedeng sabihin na alam na natin. Kasi nga, ilang page, ilang verses, ilang words, itong Bible. Kaya na mamuhay ka pa ng 100 years, hindi mo pa rin agad lahat maaalam. Diba? Kaya, ayun, dapat i-receive natin yung word of God. Na yun po yung dapat na matutunan ng buong family. Yung walang kontra-kontra. Kasi, ang hirap po pag may kontra na hindi po talaga dapat pag isang anak ng Diyos na may salita, may takot sa Panginoon. Andun yung yung kapayapaan na hindi mo mababayaran. Yun po yun din yung saan yung pinuntahan namin na pinalo up na hindi mo mababayaran yung kapayapaan. Kahit na kumpleto ka na ng lahat, wala pa rin. Hindi yung matutumbasan yung kapayapaan na kahit kamatis at asin lang yung ulam, masaya, di ba? Kisa yung andyan, siksik na yung cabinet ng mga dilata, yung rep ng mga ham, pero walang kapayapaan. Useless din po yun. Kaya napakapalad po natin bilang isang nanay na kung naging example tayo. Yun po yung sinasabi ni Sister Beth kanina. Kung naging example ka sa mga anak mo, ikaw mismo, payapa ka talaga. Kasi, makikita mo yung bunga mo doon sa anak mo. Na tulad kami, na hindi pwedeng hindi pag-usapan po yung nakaraan. Kasi yung po yung nakita namin sa lolo, sa lola, sa nanay namin, yung pagsunod, yung talagang makuha ka sa isang tingin. Ayan, nakatingin si Ma'am Cherry sa akin. Ano kaya yung ibig niyang sabihin? 'Di ba? Kaya tingnan po natin bilang sa pagpapatuloy po yung receive the word of God, andoon pag ni-receive natin, andyan yung respeto, andyan yung pagpapahalaga natin sa bawat salita ng Diyos. Kaya sabi ni Ma'am Beth kanina, dapat pagkalinggo kasama-sama na andyan, hindi tayo mag-a-absent. Yun po yung blessing. Yun din po yung sabi ko na kahit na si Brad Chris, yung natutuwa siya kasi mula nagsama kami. Hindi ba ako umabsent kasi may sakit? Hindi ako umabsent kasi yung trabaho ko, hindi ko pwedeng iwan. Yun yung blessing na talagang pag pinag-pray mo na dapat hindi ako a-absent, huwag ipagpapaliban ang pagtitipon. Ay yun po yung blessing na hindi natin mabibili, hindi matutumbasan ng pera. Kaya tingnan po natin sa Ephesians 5:21. Sabi niya, ito yung napakaganda. Yung sabi ko yung walang kontra-kontra. Sabi niya dito, submitting yourselves one to another in the fear of God. Ayun. Kung may takot tayo sa Panginoon, hindi yung takot na parang may multo, yung fear na yan, yung respeto, yung pagsunod, yung pagpapahalaga, na hindi porke ikaw yung nanay, ikaw yung bungangera. Aywan ko bakit natagurian tayong bungangera, ano? Detalye lang kasi tayo. Kaya yung pag Opo. isang salita, ay expand natin. Yes. O, diba? Ayun ko ba? Bakit yun yung tas yung lola, diba? Sister Elsie, sana nanonood kasi yun yung favorite verse niya yung Brawling Woman. Pero, diba? Sa kanya ni Brad Pitt. Ay, ganon. So, ayun, napakapalad po natin na itong devotion na ito, tapos every preaching, every fellowship, every Bible study, nadadagdagan at nagdadagdagan yung kaalaman natin sa salita ng Diyos, ay mapapasalamatan natin ang Panginoon. At yun, sabi nga, hanggang sa bahay. Kasi yun yung unang ministry natin, yung family natin, na sana yun yung makikita sa atin. At talaga, sa totoo lang, maghapon sa kami sa area ni Mr. Benny. Tapos ayan, sabi ko mag-post na tayo kasi 'di ba sabi ni pastor, wag yung naka-selfie. Dapat yung yung nagsi-share ka, hindi yung mukha mo lang yung pinapakita mo sa mga post mo. Kaya hindi ko sa Messenger lang, di pa ako naglagay sa Facebook kasi nakaka-bless po yung mga pinuntahan po namin, na follow up po namin yung mga high school pa na nadadala, at
may 3 anak na. Kaya, yun din, hanggang pag-uwi ko sa bahay, yun yung kinikwento ko kila Domar. Alam ko, siyempre, si Domar pag-uwi niyan, dapat masaya sa bahay kasi grabe. Pagod din sila dito sa construction. Tapos, di ba, magbubunga nga si Tintin, ay wala na, lalong butot balat na yan. Kaya ako yung, hanggang gabi na umuwi si Domar, ako yung kwento ng kwento. So, yun po yung napakasaya sa loob ng bahay na, yun, yung ginawa mo maghapon, yung ginawa natin para sa Panginoon. Yun po yun, kahit na walang masarap na ulam, walang masarap na pagkain sa bahay, pero pag ganun po yung, yung ginawa natin sa Panginoon na, yung ilan yung steps, yung hinatid ko yung estudyante ko kahapon. Pag akyat, masaya pa rin. Sister Benny, iniwan ko talaga doon sa gate kasi doon babang-baba talaga yung pinaghatidan ko sa estudyante ko. Pero tingnan mo, ang saya-saya na tayo bilang isang lingkod at yun yung makikita ng anak natin. Hindi yung daing ka ng daing. Mamaya, pati daing mo. Kawawa naman yung anak mo, napakabata, tas nakikita sa'yo, puro sakit. Pasa na niya. Diba? Paano may enjoy nung bata? Yung bilang pagkabata, kung ang makikita sa'yo, puro sakit, tas yung pagod, di ba? So, yun po yung blessing na bilang, yung parating sinasabi ni Ma'am Cherry na kailan ko rin kaya masasabi yung mga sinasabi nila sa, yung natutuwa tayo sa anak natin. Tapos, ako, sa totoo lang din, kahit na malit pa yung si Macma, natutuwa ako na pag-uwi, kasi naiiwan nga si Lester Tintin sa bahay. Yung natutuwa siya, yung may natutunan siya. Kaya sabi ko, dapat 5 years old, nagbabasa ka na ng Proverbs, ha? Diba? So, napakaganda na nandun po andun yung respeto natin sa bawat salita ng Diyos. Papahalagahan natin at tingnan pa rin po natin yung bilang isang attitude para ma-enjoy po natin. Andun yung kapayapaan, andun yung, kaya yung iba hindi naglilingkod kasi puro daing hindi na i-enjoy. O tulad kagabi, blessing namin kasi siyempre ang saya-saya mong pumunta sa kanong dinidisciple mo yung pinapalwak mo nung bata pa, talaga ibinuhos mo lahat ng pangmamahal, yung oras mo, yung financial, kaya naging bunga, a good fruit na sila na ngayon nagbibigay ng blessing na hindi sa'yo, sa church, di ba? Kasi dahil nga sa salita ng Diyos, kaya kayo nagkakilala. Kaya tingnan po natin sa Philippians 2:3, ito pa yung isang dapat matutunan ng bawat membro ng pamilya. Ito po, lowliness in mind. Sa Philippians 2:3, sabi niya dito, fulfill, asan na yun? Philippians 2:3, ayun. Verse 2 yung binabasa ko. Let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind, let its esteem other better than themselves. Andun yung kababaan na sa magkakapatid. Siyempre, mayroon din dyan na matalino, mas matalino, pinakamatalino, di ba? Tapos, siyempre, lalo na pag may trabaho na yan. Pero dapat ang makikita ng mga anak natin sa buong family ay andun yung kababaan ng bawat isa. Hindi nagmamalakihan, hindi nag-iinggitan na sabihin, mas mahal. Hindi sa totoo lang, merong mga nanay na talagang mas pabor niya yung isa. Ang hirap po yung ganun, yung andun yung pakiramdam ng isang anak mo na mas iniintindi mo yung isa. Naku, nakakalungkot po yun na hanggang pagtanda niya ay andoon, dala-dala niya po yun. Kaya tayo na may salita ng Diyos, sana hindi po makitaan ng mga anak natin. Sa lahat ng sinabi ni Sister Beth kanina, dapat example tayo. Ako rin, sabi ko nga, parati kong sinasabi, ayan din, Sister Benny, kilala niya lahat ng kapatid ko, ate ko, tas yung mga kapatid din ni Brad Chris. Andun ba yung talagang smooth yung walang na tulad nung dumating yung kapatid ni Brad Chris na general parang hindi mo makitaan ng general, kahit mismo kay Domart, sabi ko, alam mo Domart, ako'y natutuwa kahit nawala na si Brad Chris. Yung pagmamahal ng mga kapatid ni Brad Chris. Kasi noon, talaga hindi kami nagdamot. Kahit wala pa kami sa church, lahat ng kapatid ni Brad Chris, kasi panganay siya, sa amin lahat nakatira. Kung nagdamot ako sa kanila, sa kapuro daing ako, di wala. Hindi na nila ako Puro daing papansinin. daw, hindi ham o bacon. Diba? So, ayun po yun. Di lalo ngayon na may salita ng Diyos tayo, ay ang sarap mamuhay, 'di ba? Na kahapon kay hanggang gabi ka Minister Benny ulit, yun po yun. Sabi, sasabihin daw kung ano yung ginagawa sa araw-araw, yun po yun na kahit umaga, akyat panaog,
Tapos sa school, mag-asasaway ka ng mga bata at hanggang sa Bible study, gabi na uuwi. Na ang saya-saya namin kinikwento kay Dundun sa leader namin. No, last Friday kasi hindi namin kasama. O, nilakad namin mula dairy farm hanggang dito. Sa mga 3 biyuda. O, di ba, ang saya-saya, hindi yung daing ka ng daing na, nakakapag, hindi ako makahinga. O, di ba? Kaya maraming hindi po na i-enjoy yung buhay Kristiyano, yung paglilingkod sa Panginoon. Kasi nga, wala po yung mga attitude na ganito. So, yun lang po yung mai-share ko ngayon. Enjoy po natin yung mga iba pang salita ng Diyos na i-share ng aking mga kasamang mapagmahal na nanay. Yun lang po. To God be the glory. Okay, si Sister Irene naman kung ano ang kanyang maibabahagi. Actually, before kay Sister Irene, tama nga po yun na sabi nga lang kung ano yung paano natin sila pinalaki. Yun din yung result na nakikita sa mga ating mga anak. Gaano man sila talagang hindi naman nila 100% na masusunod yun, pero makikita natin yung kanila yung itinuro natin sa kanila. Lalo na especially yung matanda ay yung bata pa sila. Yun yung naka number 1 na nakatanim sa kanila. Oo. At hindi natin pwedeng magsaway na hindi naman tayo nagiging good example sa kanila. So kinakailangan talaga nandoon na kahit yung dinidisiplina mismo natin sarili natin bilang magulang, 'di ba? Na kahit gustong gawin yung isang bagay pero alam natin na hindi tama at mayroon nakatingin sa ating mga nakakabata. So dapat hindi natin gagawin 'yun. So maging good example talaga tayo sa kanya. Sabi nga, i-lead natin sila sa godly life. I-lead natin sila sa tamang pamamaraan, tamang pamumuhay. Okay? So, Sister Irene, naka-ready na yata. Hindi namin alam. Yan, amen. Good morning po sa ating lahat. Yan, salamat sa mga mothers. Yan. Yung ating pinag-uusapan sabi ng pastor, paano natin sila pinalalaki. Ano na ba yung ginagawa natin? Yan. Especially yung maliliit pang anak at palaki pa lang. At maganda pa nga pag maliliit pa Kasi sunod lang sila ng sunod, di ba? Mga bata. At kung ano yung nakikita, yun yung ginagaya. Pag mag-start pa lang silang magsalita ay ginagaya nila tayo. Lahat ng sinasabi natin inuulit. Kaya maganda yung yung nakikita nila ay patungkol sa Bible na Bible character, pati mga expression, para yun din yung expression nila, yung nakakasanayan. Ayan. Kaya mapalad yung mga bago pa lang, nag-uumpisa pa lang. At tayong mga matanda na, nag-start, ay baguhin na natin. Kasi sabi nga sa 2 Timothy 3:1, this know also that in the last days perilous times shall come. Ano ba yung perilous times? Ito yung nasa dangerous time na tayo, yung mapanganib sapagkat iba na yung mga ugali ng bata ngayon. Hindi natin pwedeng ipareho sa panahon noon na ang mga bata ay talagang matalino, wise sila. Ano yung nakikita nila na maganda, yun yung kanilang pinupulot. Hindi katulad ngayon, mas ginugusto nila yung kamunduhan, worldly things. Kasi nga pasama ng pasama ang mundo. Pero tayo mga magulang, yaman din lang na nasa church na tayo, nakakapakinig tayo sa pulpito, ay yun yung ating dapat na ituturo din sa ating mga anak. Kaya mahalaga yung excuse me, dinadala natin sila sa church at ituturo natin, makinig ka. Yan, upo. Kaya nga, maganda yung itinatabi natin yung mga bata. Huwag natin isasama sa mga maligalig. Kasi pag tinabi mo yan sa mga kapwa nila kabataan, maligalig, ayun, walang gagawin kundi magkwentuhan, hindi na nakikinig, hindi na nakapokus kung ano yung dapat nilang makuha sapagkat mahalaga yung bawat oras na may naririnig tayo. Kaya nga sinasabi ko na lahat tayo doon tayo sa church. Walang maiwan.
Kaya yung mga tagalabas, hindi maganda yung iniiwan natin yung anak natin tapos nandun tayo. Pagdating natin ay wala yung anak natin sa bahay. Kaya ako laging stricto ako. Tinitingnan ko kung nasaan sila, sinong katabi nila, ano yung ginagawa nila during preaching time, na ano ba yung dapat nilang ginagawa. At minomonitor ko pag matagal na wala, baba ng bus, sinusundan ko talaga. Na sapagkat mahalaga yung mga sinasabi. Kasi wala na tayong ibang maririnig na patungkol sa Diyos, kundi dito sa pulpito, sa church, sa bahay-sambahan. Panahon ngayon, ang iba na yung ginagawa ng mga kabataan kapag wala sa church. Yan, nag-i-enjoy sila sa makabundong bagay na hindi naman dapat nila ini-enjoy yung mga uso ngayon, mga geng-geng. Sabi ko, hindi nyo naman naunawaan. Bakit nandyan ka? Bakit ka nakikisama sa mga yan? Naunawaan mo ba ang mga ginagawa nila? Mas maganda, ikaw ang mag-impluwensya sa kanila sa kabutihan. Dali mo sa church kaysa ikaw yung ini-impluwensyahan. Kung hindi mo rin lang sila ma-impluwensyahan ng ipunta sa church, huwag kang sumasama. Ganun ang palagi kong itinuturo. Na bagamat makulit yung mga anak natin, di ba? Tatsagaan natin na ituturo. Kasi sabi sa panahon ngayon, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Ngayon na, sa panahon natin ngayon yan. Unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Pero mo yung kung ano yung mabuti, yun yung binabaliwala nila. Hindi nila binibigyan ng kahalagahan. Na kahit nandyan na sa loob ng simbahan, na ito na yung oras na makinig, ay iba yung pinagkakaabalahan. Hinahanap yung kung sino yung magligalig doon sa sama. Nandyan yung mapansin mo, labas ng labas. Hindi nakapokus, kaya lagi kong sinasabi yung sa anak ko na makinig. Nag-aanahan Yan. pa sila. Kasi na-distract sila kapag meron yung nagsisinyasan sila Tapos sila lahat. Nandun, nagtitinginan sila, mamaya sabay-sabay na nasa church. Sa baba sa CR. Yan yung nakikita natin sa kanila. Tayo namang magulang, pag nakita natin, i-correct na natin sila. Yun yung ating responsibilidad na paalalahanan sila palagi. Na hindi yan yung dapat main na focus natin. Sabi nga looking unto Jesus, the author and the finisher. Laging andun yung focus natin. At sino ba yung nagpipreach? Dapat doon tayo. It's time to listen. Na nakikinig. Kaya maganda yung meron tayong notebook, nagte-take note tayo, sinusulat. Kasi sabi, laging paalala ni Pastor, dapat meron tayong nagte-take note, nakukuha ano ba yung napag-aralan ngayon. Sa amin, sa everyday devotion sa mga full-time, nagagalit si Pastor pag wala kang papel, ballpen. Bakit lahat ba yan naalala mo? Dapat isulat mo at pagkatapos i-review mo ano ba yung napag-aralan natin ngayon, ano yung natutunan. Na sabi nga ni Pastor, gawin nating batas yan, yung salita ng Diyos. Kapag batas yan, di pwedeng hindi mo susundin. Diba? Kasi alam nga namang magsusulat ka, gagawa ka ng batas, tas wala lang, sinulat mo lang na hindi mo tinandaan. Kapag sinabi mong batas, ito ay susundin mo. Ito ay ikaw ay obligado. Yan. Uobligahin mo yung sarili mo na gagawin yan. Sapagkat may responsibilidad ka na dapat mong gawin. Mahalaga yung kaya nga ako ang sabi ko, ang aking rules. Gagawin ko na gabay sa buhay ko ang salita ng Diyos, na ito ang magko-control sa akin at magdidisiplina sa akin. Kaya ganun din yung sinasabi ko sa aking anak, na mas maganda yung
yung kung ano yung narinig mo sa ating pastor, yun yung gawin mo. Na kahit sabi mo ang hirap, huwag kang mahihiya kung ano yung tama. Bakit mahihiya kang mag-soul-winning? Invite yung mga classmate mo, mga kaibigan mo. Yun yung tama. Bakit pag gumagawa ng masama, hindi tayo nahihiya? Dapat mas proud tayo na ipinapakilala ang Panginoon sa mga tao. Ayan. Kaya ganoon din sa ating anak, ay huwag nating kakalimutan na paalalahanan, bagamat sila ay makulit. Huwag tayong susuko. Talagang yan na yung anak natin, kaya nga tayo naging magulang nila. Sa atin ibinigay yung responsibilidad na turuan sila, hindi yung ibang tao. Kasi tayong bilang magulang, nandun yung pag nagtitrain tayo sa kanila, nandun yung pagmamahal natin. Sino ba yung magiging concern sa kanilang pangunahin? Magulang. Kaya tayo po yung naka-assign para sa ating mga anak. Sapagkat iba na yung panahon ngayon, pasama ng pasama. Dapat hindi sila makaayon. Sabi niya, be not conformed to this world. Sabi nga sa Bible, palaging nababasa natin yan na kailangan i-renew yung kanilang isip. Na hubarin na iwan na yung old na pagkatao. Yun lang po. To God be the glory. Amen, Sister Irene. Salamat. Oo, actually, nang sabi nga dito na ang noon, nadadala tayo sa sit-sit lang, di ba? Isang tingin lang. Pero iba na kasi ngayon, hindi na natin pwedeng i-apply sa ating mga sa generation ngayon. Pero kahit ano man yun, nasabi nga iba ng generation, wag na tayong mananatiling, dahil iba, hindi mo na ituturo yung dapat ituro sa kanila. Dapat hindi natin hinahayaan yun. Kung ano yung natutunan natin sa magulang natin, yun pa rin yung application natin kasi mas maayos, 'di ba, yung turo noon kaysa sa ngayon kasi marami na tayong mga kalaban. Andiyan na yung social media, ando na yung mga gadgets na yan na kung hindi natin kontrolin sila, ano man yung iba nga sabi nga na matanda na ako. Pero kung kahit matanda ka, kung ikaw ay gumagawa ng hindi tama, kailangan sawayin mo siya, di ba? Oo. Yun nga na nakakalungkot nga na sabi nga tama nga si pastor na sinasabi niyang lumaki ka na dito ka na naging dalaga, dito ka na naging binata. Pero parang walang natutunan ba? O kasi mas pinili niya yung hindi tama. Mas pinili niya kung ano yung comfort sa kanya. Meron akong nakikita nga na mga nasa 20s na plus na talagang dito lumaki sa church na Sunday service, ongoing ang service. Sunday na nga siya dumating. Na kasi minsan wala siya sa mga midweek service. Walang ginawa. Ganun-ganun ng cellphone. Sabi ko, nakakapakinig ba siya? Nag-ano ng chat na hopefully yun makita ng answer. Na kasi nakakalungkot na nang syempre nakikita yung ibang nanunundo din siya, 'di ba? Tapos makikitang itong sinusundo niya, nakikitang okay lang pala na nag-iis ka ng cellphone, okay lang mo na kinakalap. So, yun nga, kailangan nandoon yung pagdisiplina pa rin sa kanila. Ano man ang age noon, kung meron sila na tayong nakitang hindi tama na ginagawa nila, nandun pa rin dapat yung correction. Hindi natin magpapaliban yun. So, Sister Benny. Amen. Sa mga narinig po natin talaga po na yun nga bilang isang magulang ay andun po yung paggabay po natin. Pero sa ngayon nga yung generation po ng mga kabataan po ngayon ay wag natin nga, sabi nga ni Sister Beth na wag nating hayaan na yung generation na yun ang papatuloy sa kanilang hindi magandang gawain. Kasi kung babase natin sa generation ngayon at hahayaan natin yung mga kabataan na ganun, ay walang mangyayari kasi puro mga gadgets nga ngayon ang pinagkakaabalahanan ng mga kabataan ngayon. Kaya yung mga natutunan natin noong tayo ay bata pa, bagaman hindi po ala pong Biblia na binabasa ang ating mga magulang noon. Pero ngayon po talagang ibase natin yung
ating mga natutunan sa ating mga magulang noon at ngayon po ibasin din natin sa salita ng Diyos. Yun, pagbutihin po natin na yung ipaunawa sa kanila through Word of God. Na kasi kung babayaan natin na yun ng henerasyon ngayon ay hindi po sila matututo kung walang salita ng Diyos na ipapamulat sa kanila. Na sabi nga dito sa sa John, sabi nga na yung dapat tayo ay magkaroon, una-una talaga, na magkaroon tayo ng takot sa tayong mga magulang. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Hindi yung takot na sabi nga ni Pastor na hindi yung pagkatakot na matatakot kang manginginig, ganon. Hindi yung bang may pagmamahal ay yung pagkatakot ka na yung bang may pagpapasakop, ganon, sa salita ng Diyos na kasi yung Diyos ay sabi nga dito na God is the source of our life. Yun nga. Na kung mamumuhay tayo na wala tayong takot, mamumuhay tayo at unawa natin sa mga bata, ituturo natin sa mga bata, wala tayong takot ng magulang sa Diyos, ay ano ang ipapamuhay natin sa kanila, ipapaunawa sa kanila kung wala tayong pagkatakot sa Diyos. Ipakita natin na yung pagmamahal natin sa kanila na yung may takot sa Diyos, na bilang isang magulang na tayo sumusunod sa Diyos, ay ganun din ang ating ipamulat sa ating mga anak na may pagkatakot. At isa pa, yung sabi nga dito sa John 15:10 na, if you keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment and abide in His love. Ay paano kung hindi natin susundin yung salita ng Diyos, wala tayong takot sa salita ng Diyos na ipasunod sa ating mga anak, paano na lang ang mangyayari nga na sana nga bilang isang magulang, sabi nga natin na meron tayong pinagbabasihan nga yung salita ng Diyos. At saka hindi natin pwedeng kalimutan yung nakaraan. Hindi natin pwedeng kalimutan yung nakaraan na yung maganda. Kasi kung maganda naman yung nakaraan, bakit hindi natin ulit-ulitin natin na ipamulat sa ating mga anak? Kasi 'di ba sabi nga ni Pastor na yung mga ginagawa niya noon pa sa CSI kaya nasasabi ni Pastor yun para i-adapt ng mga kabataan. Yun yung pong parating sinasabi ni Pastor na mai-adapt sa kanila kung ano yung nangyari kay Pastor, yung ginawa ni Pastor sa kanyang pagiging full-time dun sa CSI at yung ginawa niya dito bilang isang nagpapastor na yun yung paulit-ulit na talaga na sinasabi ni Pastor na sa ating lahat, pati hindi lang sa kabataan kundi tayo ding mga magulang. Kaya sana magkaroon tayo ng compassion sa mga ating mga anak, sa ating mga tinuturuan sa labas, yung mga idinidisciple natin, na wag tayong makasarili at magkaroon tayo ng peaceful na pangunawa sa salita ng Diyos na ibabahagi sa kanila. Kasi kung yun nga ang pagbabasehan nga natin yung henerasyon nga ngayon ay wala talaga. Kagaya kahapon nga nung iniwan ako ni Sister Vicky dun sa gate ng PMA, doon ako nag-share ng mga nanay na magsusundo ng kanilang mga anak at nadatnan ko doon yung nanay na isa na nakaupo doon. Yun ang in-approach kong isa na senyeran. At sabi niya, gusto ko na ang mga anak ko ay makakilala sa
Bible, sabi niya gano'n. Kasi dito sa school, sabi niya gano'n, ang dami ikang natututunan ang mga bata na hindi kwan. Kaya ang gusto ko talaga, mamulat ang mga anak ko sa Bible, sabi niya gano'n. Kaya ang mga anak ko, sinusundo ko kahit malalaki na sila, sabi niya gano'n. Mga binata na yung mga anak niya, sinusundo pa rin niya. At inihahatid, sabi niya gano'n. Kaya nga, sabi ko nga gano'n ay, dapat hindi tayo makasarili sa ating mga anak. At sabi nga sa Corinthians 3:18-19, let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in his word, let him become a fool, that he may be wise. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. Yun, di ba? Kaya ipakilala natin at tulungan ang ating mga anak at ating mga nababahaginan ng salita ng Diyos ng mga kabataan at hindi man ganun. Kaya yun nga, nakakatuwa yung na puntahan namin ni Sister Vicky na follow up na bagaman siya po yun yung high school pa lang noon nung nadala dito nila Sister Vicky noon. Nakatok ko sa bahay nila kahapon Kaya hindi ko akalain na siya yon. Kasi ako nakilala niya ako pero ako hindi ko siya nakilala agad. Kaya yun nga nagkukwentuhan nga kami noon nung kabataan pa nga niya at nabubuhay pa yung nanay at tatay niya na gusto nung nanay niya talaga na siya ay mapunta sa church at ngayon nga na may pamilya na siya, ayun, ini-encourage nga namin ni Sister Vicky na silang family na noon siya mag-isa lang niya. Ngayon ay may 3 na siyang anak, may asawa na siya, may 3 anak. Ay pag-pray po natin talaga na makabalik siya dito at maipa-adapt sa mga anak niya yung salita ng Diyos. Nakakatuwa po talaga na isipin yung mga nakaraan na mabuti na ipamulat natin sa mga bata, sa mga anak natin. At yun, at wag nating hayaan na ang kamunduhan ang manatili sa kanila. Yun lang po, to God be the glory. Kahit sabi nga kahit yung mundo ngayon iba na, pero hindi pwede nating ibahin yon na sinusundan natin kung ano man yung katuroang natutunan natin sa ating mga magulang, no? Yung honor, hindi yung, sabi nga ni Sister Vicky, hindi yung takot, kundi ito yung respeto, na kung ano bang yung binili natin sa itinuro natin, yung hindi nila iiwanan, kundi pinag-iingatan nila, inaalagaan nila, ginagawa nila, kahit man may nakatingin sa kanila o wala. So, yun ang napaka-importante. Nabanggit nga rin Sister Vicky ni Sister Benny nung nung tayo mga bata pa, hindi nga talaga nagbubuklat ng Bible. Pero natatandaan ko noon, merong pamphlet na ang tawag ng lola ko ay Oracle. Pero himay-himay yung salita ng Panginoon doon, hindi lang the whole Bible. Kaya doon ko narinig yung ang pagsisinungaling ay hindi tama. Mas matindi pa nga doon kasi maaaring putulin ng dila mo kapag ikaw nagsinungaling, mga ganon-ganon. Kaya ganon na lang ang takot namin. Binabasahan kami noon ng lola namin ng ganon sa father's side na ang tawag nila ay oracle. Pati yung pagnanakaw, hindi yung maganda. Yung pagsasagot-sagot sa magulang. Yung talagang himay siya. Parang tinanggal lang, may isang sa book na tinanggal, ginawang pamphlet. May ilan siya na parang volume na patapos mo nito, ito naman ituturo sa iyo. So, kaya nga, ganun nga, kahit gano'n tayo, di ba, na matibay, nandun pa rin, matibay, na kahit hindi tayo mga matatanda yung tinatawag na hindi tayo techie, na pagdating sa technology, pero mas mainam kung ako pipiliin ko pa rin yung buhay noon na walang technology kasi mahirap na nga talaga ngayon na pero kapag nag-order tayo, inorderan natin yung ating mga anak kung anong inutos natin sa kanila, kung ano yung pinapagawa natin sa kanila, dapat manindigan tayo doon. Hindi natin i-compromise. Kamukha ngayon may bata sa bahay from Monday to
Monday to Friday, si Teo hindi pwedeng humawak ng cellphone. Pag nakita siyang humawak man lang kahit saglit, sasabi, marunong na mabata ngayon eh. I'm just checking something, Lola. Anong check mo? Next time na makita kita within this day, na hindi ngayon Saturday, ay meron kang, sabi ko, good spanking sa akin. Kaya nandoon yung talaga. Ngayon, kung hayaan natin, sasabihin natin, di bali, 1 minute ka lang, o di wala na. And yung kinompromise mo na yung rules mo. Kaya dapat nga sabi, matuto sila na rules is rules. Okay? So, May nandun sabihin naman. pa ako, Okay, Sister Beth, sige. yung inano din ni Pastor yung sa long engagement. Yan. Noon, may sasabay lang sa'yo sa kalsada, buntis ka na. Sira na ang puri mo. Ngayon, grabe, inaabot ng hating gabi. Magkasama. Kaya, di ba, yun yung ganda sa PME Baptist Church na Maraming pero- nabubuntis ngayon dahil ngayon Oo. sumasama na ang sa masasabi ko rin, kaya marami matitigas ang ulo kasi yan yung nabuo ng dalawa na nagsama na illegal. Yung hindi sumunod sa yun yung pinapasunod ni Pastor ngayon na dapat andun yung purity. Kaya naging ang bunga kasi nga pasaway sila, yung anak nila naging pasaway din, 'di ba? Kaya noon, 'di ba, may mamamanhikan yung unang panahon. Mamamanhikan pa yan, manliligaw yan kasama yung mga nanay. Hanggang lolo nagkukwentuhan nga kami kung paano namanhikan si Brad Chris sa akin eh. Hanggang lolo kasama 2 jeep hanggang panggatong dala-dala eh. Hihingin yung Diba? kamay. Kaya sabi nila, Hindi mababay ko yung yung anak ko. naranasan na kay Ay, Brad hindi mo Judy. naranasan. Hihingin yung kamay. Oh, kaya masarap. Kasi wala nang, Holding hands. hindi na gato ngayon, ginagamit nun, gas stove na. Yan, diba? Kaya yung Bible, ay, no. Kaya yung Bible natin Naranasan mula ko pa yung ano eh. Old Testament to New Inaarana. Testament. Oo, binapahalagahan natin. Yung magulang muna yung nililigawan. magulang. Haranahin talaga. ka. Bawal pang mag-holding hands. Kaya nga pag... Sira na nga ang puri mo sa kapapaluin ka. Hindi hingi yung Oh, kamay mo. diba? Wala ba pwedeng mag-holding hands? Hindi pa. Wala kasing liligawang magulang sa akin dito kasi naman mag-isa ko dito eh. Nag-justify. Anyway, Yun. bakit tayo napunta doon? Sister Emilia. Kasi ibang panahon ngayon. Kaya nga. Ligaw tingin eh. Tinginan. Maalala mo kaya? Hindi Good morning kasi- sa ating lahat. Okay ba yung audio ko? Aha. Malinaw. Okay. So, ako naman ay siyempre tuturuan maging modelo nga, sabi nyo, para kahit wala tayo ay may magandang legacy na may iwan. Yes. So, lahat ng mga services nga ay Yes. treasure ko talaga. Yung makinig. Kahit minsan ay, alam mo yung, kahit pagod ka na, gusto mo nang magpahinga, pero parang hindi ka nasanay ka na doon sa ginagawa mo na yung time na makinig ka muna bago ka ganon. Parang nagigilty ka ba? Tapos lahat nga, pati nga yung sa PSS, hindi ko talaga treasure ko talaga na makinig. Ayoko talagang sayangin yung oras na yun kasi sayang naman. Sabi ko nga, sayang na prepare nila yun na mensahe tapos sayangin mo lang, tulugan mo lang. Tama. So talagang hindi naman, ako din naman ay pagod din bago ako bago humarap sa PSS. So lahat yun na mga salita na napapakinggan ko na treasure ko talaga para Amen. may turo din ako sa family ko. Ito nga na construction pa na medyo nawawala. So pero hindi tayo sabi nga ng panalangin ay prayer powerful. So doon talaga ako, lahat talaga yung minsan nga pa nga yung hindi nasasagot na panalangin ko sina-challenge ko minsan yung sarili ko na sabi ko, sige, hindi ako mag-fasting ako para pakita ko sa iyo po
na talagang kaya ko din gawin yun. Yes. Sabi ko, kaya siguro ayaw ng Panginoon na magutom ako, kaya sinasagot agad. So, Amen. Lalo na ngayon, Ramadan, di ba? Nagki-fasting ka rin sa amo mo. Mamayang grabe 6 yung, o'clock pa ng gabi ang kainan. grabe yung fasting nila, talagang dedicated talaga sila eh. Oh, pero pag sa Grabe gabi, kain talaga. ng kain. 2 meal yung inaano nila, yung hindi nila inaano. Sa akin naman, isa lang. Kaya nakita ko kaya ko naman pala. So, yun yung nakita ko sa ginawa ko ng challenge sa aking sarili. So, Amen. answer prayer yun. At saka, yung soul winning ko din nung last week ay talagang konti lang. So, sabi ko, ayaw ko naman itong mangyari na ganito lagi. So, Yes. gusto kong mag-level up. So, yan, sabi ko nga, yung pinapag-aralan namin sa last Theology 6A, yung about sa crown of rejoicing. Sa na dun ko pala nakita na hindi naman sa about sa worth yung ano namin, pero yung nakapag-solwin ka lang ng isa eh, napapasaya mo na ang kalangitan. Amen. So, hindi ko talagang natutunan sa mga napapakinggan ko. So, yun yung na-apply ko din sa aking sarili. Kaya nga sabi nga ng salita ng Panginoon ay talagang buhay. Yung narinig ko nga yung nag-testimony din sa revivals dun sa San Fabian, na may nanay dun na sabi nga, noon napakasama kong tao, sabi niya. Pero dahil sa salita ng Panginoon ay binago yung buhay ko, sabi niya. Kaya na-challenge ako. Ang dami talagang binabago ng salita ng Panginoon. So, kung nabago naman sila eh, mababago din yung mga pasaway na family natin. So, hindi tayo gi-give up para Amen. ma-challenge pa sila. At yun lang po, salamat. Amen, Sister Emilia. Thank you. Sister Tintin, nagsisimula na ang magligalig yung ano mo eh, 2 alaga. Good morning po. Muli po nagpapasalamat po sa Devotion po Monday. Tama po yun. In summary po sa lahat po na napakinggan ko, na yung pananampalataya po natin, kung paano po natin kilala ang Panginoon at patuloy na kinikilala, ayun po yung ipapasa po sa mga anak na hindi wala pong tigil. Kasi yun nga po, ano ko lang nung Wednesday, titignan ko po yung mga alaga. Mga alaga ko po noon na ngayon nagpapasaway. Sabi ko dapat ng mga bata pa sila, sige kahit na ilang bundok, saturation, sulwini. Pero nung nagtalaga na, ayun na. Pero yun nga, sabi ko nga na sa mga, ito po, mga pinagkalob ng Panginoon ng mga anak, reward ng Panginoon ay wala pong tigil na dapat ipakilala ang Panginoon para yun po yung matanim po sa kanila. Thank you po. Okay, thank you. Tayo ay dumako naman sa ating mga mothers na nasa studio ngayon. Amen. Good morning po sa ating lahat at kami po ay nagpapasalamat sa mga naririnig namin at yung narinig ko sa bawat isa sa kanila ay maging maayos na example sa ating mga anak. Kaya ako yun yung pinapanalangin ko yun sa aking sarili na makitaan ako ng maayos na example sa pagsunod, sa area, ganyan. Sa paggawa ko, ay pagganap ko rin sa mga ministries na nandito sa church yan. So, kung makikita nila yon I'm praying na hanggang sa paglaki nila ay yun din yung makalakihan nila. Gawin din nila. Yun, salamat po. Wag lang tayo magsawa. Continue lang. Hello po. Good morning po sa lahat. Isang pribilehiyo na naman po na pinagkaloob sa atin ng Panginoon para
magkaroon po ng devotion yung mga nanay. At salamat po sa Word of God na ni-share po ng mga host po natin. At una-una po talaga, totoo po yung sinabi nila na tayo po yung obligasyon po natin. It's our duty na ituro po yung salita ng Panginoon. And the pinaka-main thing talaga muna ay isolwin po natin yung mga anak po natin na hanggat hindi mo makita na yung bunga sa kanila ay yung talagang pwedeng paulit-ulit yun. Paulit-ulit yung soul winning. Yan ang ginawa ko po sa mga anak ko, hindi ko po sila sinukuan. Hanggang one time na talaga yung mag-work ang Holy Spirit na totoong tanggapin po nila ang Panginoon na bilang sarili nilang tagapagligtas. At ang pangalawa po na talagang tinuro ko sa kanila ay mahalin nila yung Panginoon na kung saan, kahit saan man sila pumaroon, ay kahit walang pastor na nakakita sa kanila, membro o kaya membro, sabi ko sa kanila, gawin mo ito dahil mahal mo ang Panginoon. Yun po yung talagang palagi kong sinisiksik sa kanila na mahalin nila ang Panginoon sa lahat ng kanilang ginagawa. At ganun ang pangatlo po, yung i-prioritize po nila ang Panginoon. Yung sa lahat po ng ginagawa na sabi ko sa kanila, lalahanin nyo palagi na kapag hindi nyo priority ang Panginoon, sabi ko, ay in vain lahat yung mga ano nyo. Kasi pag priority natin ang Panginoon, lahat ay susunod na yun. Susunod na yung mga bagay na kunwari, halimbawa po yung but seek ye first. Yung bang walang-wala ka, pero pag inuna mo ang Panginoon, prioritize mo ang Panginoon, ay nandoon po yung pagpapala ng Panginoon. At kaakibat nun po, yun ay yung to be Christ, ay to be Christ-like na talagang sa soul winning talaga na sabi ko sa kanila na talagang napakahalaga talaga yung soul winning sa buhay natin. Kasi yun palagi yung sinasabi ng pastor po natin na yun na yung buhay natin na magdala po ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Yung example ko lang po, yung legacy na iiwanan po natin sa mga anak po natin na kahit na namatay na po tayo, nandun po yung maalala nila tayo. Especially po yung kung tayong nagdala sa kanila sa Panginoon na kung wala siguro si nanay, ganyan maalala po nila yun. Someday, kahit na namatay po tayo, nagsasalita pa rin sa kanila. Yun po yung naging example habang nandun po kami si Brother Don na nag-share po siya kagabi na sabi niya na kahit wala na si Papa, nandoon pa rin nagsasalita siya. Naalala po yung mga bagay na nagawa ni Brother Chris nung buhay pa po siya talaga, na talagang masigasig po siya sa gawain ng Panginoon. Na ganun din po, sabi ko, kahit sa huling labi ni Brother Ruben, ay marami pa pong souls ang naligtas, na ginamit niya yung huling labi ng asawa ko para maraming souls ang maligtas. Kaya sabi ko, hindi mababayaran yun ng pera. Sabi ko, yung mga souls na naligtas na yun. Kaya yun yung na kahit na namatay ka na, yung maalala pa po yung mga legacy na iniwan. Yun lang po at to God be the glory. Amen. Jamaica. Yan, good morning po sa ating lahat. Papasalamat po ako sa mga host, yung mga napakinggan po ng tunay nga po yun. At dun po kay Ma'am Mercy po, Panginoon. Yun nga po yung sinasabi ni Ma'am Mercy, ay totoo rin po yun. At na-encourage din po ako doon. At ang ginagawa ko naman po sa mga anak ko ngayon ay yun yung sinasabi ni Ma'am Mercy na talagang sinusulwin sila na pinapa-remind lagi sa kanila, totoo bang tinanggap mo ang Panginoon, ganyan. Siguraduhin mo na totoo mong tinanggap ang Panginoon kasi hindi biruan yung pupuntahan mo, impyerno ka, ganun. Yung talagang sisiksik ko talaga sa isip nila na dapat totoong tinanggap nila ang Panginoon. And then, yun nga yung si Pastor, yung sinasabi niya lagi na pag may ginawa ka,
na para sa Panginoon dapat may resulta. Yun din po yung sinasabi ko sa mga anak ko na pagdating sa school, nag-soul winning ka ba? Anong ginawa mo? Nag-ano ka na naman ba? Imbis na maggumawa ka ng hindi maganda, mag-soul winning ka na lang. Kunin mo yung Bible mo, mag-soul winning ka. Ganon, asan yung, pag sinabi nilang may soul winning sila, asan yung mga pangalan, ganyan. In-invite mo ba? Ganon. Ganon po yung ginagawa namin mag-asawa na, kay pastor din po na, yung sinasabi ni pastor is yun din po yung apply po namin sa mga anak namin. Siyempre, sabi nga po, kami rin yung unang-unang dapat makitaan po nung sinasabi namin, ginagawa din namin. Kaya nga, sabi ni pastor nga na pag may ginawa ka sa Panginoon, ay malalaman, may resulta dapat. Laging yan, alam na mga kapwa ko full time yan na laging sinasabi ni pastor na pag may ginawa ka the whole week, nag-hard work ka, may resulta. Makikita natin sa Sunday yan. Yan lang yung sinasabi ni pastor sa amin. So, yun din po yung sinasabi ko sa mga anak ko na dapat may resulta yan. Dapat pag nag-invite ka, may bisita ka, ganun. Pero talagang minsan, syempre, mga wala. Kailangan ko din tulungan sila na asan yung pangalan. Ganun. Kaya ako kinukuha yun para ma-follow up din po. Makasama-samahan ko siya bilang magulang din. At yun nga, medyo naiyak ko minsan kasi walang resulta. Pero sinisikap ko na magkaroon ng resulta sa area ko para maipakita rin sa kanila na may ginagawa ko sa Panginoon. Ganun din dapat sila na may gayahin sila. Si King King, every Sabado, siya yung kasama ko na nag-area, nagpa-follow up na kahit napapagod kasi may nararamdaman, pero tuloy-tuloy pa rin. Hinti saglit, tapos sige na ulit, tapos nagre-reklamo na siya na pagod na daw siya. Sabi ko, ako nga, nahirapan akong huminga, sige pa rin. Walang dapat na hadlang sa paglilingkod sa Panginoon. Yun ang sinasabi ko sa kanya, dapat ikaw din ganun. Hindi ka na dapat utusan mag-soul winning, dapat yan na yung buhay natin. Yun, gumagano lagi ako, lagi kong sinisermonan siya magkasama kami, tapos nag-a-approach ako, tapos pinapasharean ko sa kanya, pinapakinggan ko po talaga siyang mag-share. Kapag may napakinggan akong hindi tama, pagkatapos niya mag-share, ikinokorek ko po yung pag-share na dapat yung pagtanggap talaga, na mayroong pagtanggap doon sa pag-share niya. Kasi minsan nakakalimutan niya yun kaya ako yung nagtutuloy, and then pagkatapos, nire-remind ko siya na dapat ganito yung pag-share mo, dapat wag mong kakalimutan yung pagtanggap nila sa Panginoon, yung prayer na yun yung lagi kong sinisiksik sa utak ni King King. Siyempre po, pagka titignan mo, wala zero talaga kaya minsan naaasar ka, pero siyempre, yun po yung duty mo sa parent na turuan na wag magsawa. Yan po yung lagi natin napapakinggan sa Panginoon. Wag nating asahan na isang beses, dalawang beses, isang buwan, ganun, nakuha nila agad. Hindi po ganun yung pagtuturo na napapakinggan ko po kay pastor. So, nagpapasalamat ako doon kasi may base tayo sa pagtuturo sa mga anak po natin. At yun nga po yung example din, kami din pong mga magulang dapat unang-una nakakitaan ng tinuturo din po namin sa mga anak namin. Amen. So, yun po yung mga natututunan ko at yun lang po. Thank you. Teresa. Good morning po. Ako naman po, bago ako pumunta sa anak ko, ay maaga naman po kaming natapos sa pagluluto, sa gawain sa kusina. At yun, nagkaroon din po ako ng time nung sinundo ko yung anak ko sa school. Nagkaroon ako ng time na sumama sa Bible study kasi napansin ko almost 2 buwan na atang di ako sumasama sa Bible study kasi nga ang iniiwasan ko nga kasi yung saway ako ng saway doon. So wala din napapakinggan sa Bible study kung hindi yung pagsaway lang din. So ayun nga, pumunta kami, nag-Bible study muna sa Bakaking at inuna namin yung mga disciples doon. At yun, Bible study namin sila, kasama sila Brother Meshach. At yun, nagpapasalamat naman ako kasi yung matagal ko na rin mga nadala dito na mga kabataan ay hindi sumasama dito sa church at yun, nakasama sila kagabi sa Bible study. Sabi ko, bakit hindi ka na sumasama? Andyan naman si Kuya Roy. Sabi niya, hindi daw siya sasama hanggat si Kuya Roy niya ang
ang nagsusundo doon. Sabi ko hindi naman na kasi ako nagsusundo dito kasi nga alam naman na ni Kuya Roy mo, kaya pinagkatiwala ko na sa kanya yung area na ito. Pero sabi niya, kung ikaw magsusundo, sasama ako. So hindi ko alam kung paano yung gagawin ko kung ano, kasi pero sabi ko naman, sumama ka pa rin kasi andito naman yung tatlong barkada nyo kako na naging active na rin sa church, sila Nicole yan. So sabi niya oo. So 2 kabataan yun na babae. So sayang naman kasi yung edad nila na ganun na babarkada lang sila, nandyan lang sa kalye na nagtatambay. So ayan. So ngayon pumunta naman kami sa hillside. So pagdating namin, ayan, nagalit ako kay Eliezer kasi sabi ko sa kanya, yun na nga lang yung time na sumama na naman ako sa Bible study pero wala ka pa rin Sabi ko, hindi ka pa rin talaga nakikinig. Buti naman sana kung ako lang sana yung magsasaway sa'yo, kaso lahat ng kasama natin nagsasaway, wala ka pa rin pinakikinggan. So sabi ko sa kanya, paano na lang kung patay na ako? Sabi ko sa kanya, yung edad mo na yan, dapat marunong ka na din makinig. Pero sabi ko sa kanya, mas iniintindi mo pa yung mga kalokohan mo na hindi naman dapat. Sabi ko, pagpatay na ako, hindi mo na wala na ka akong magpapaalala sa yung mga dapat na pwede mong isipin. Kaya sabi ko sa kanya, habang bata ka pa, sabi ko, lahat ng sinasabi ko sa iyo ay pakinggan mo. Kasi wala din naman ka akong makikinabang niyan kung hindi ikaw lang din, sabi ko. Kasi hindi naman tayo habang buhay na magkasama. Mag-aasawa ka din ka ako, magkakaanak din. Diyan mo mai-realize ka ako na Malayo pa. diyan mo ka ako mai-realize na tama yung sinasabi ko sa'yo. So ayun, nagalit talaga ako sa kanya kagabi. So sabi ko pa sa kanya, minsan sabi ko, napapaiyak mo pa ako dahil sa ugali mo. Gusto mo ba yan? Sabi ko, alam mo ba nakasalanan mo yan sa Diyos kasi napapaiyak mo magulang mo. Hindi ka lalago kung napapaiyak mong magulang mo. Kaya sa mga kabataan na napapaiyak nilang mga magulang nila, pinapaalala ko lang sa inyo na hindi nyo yan ikakalago kasi nasaktan nyo ang magulang nyo. Kasi sila ang magulang nyo eh. So sila ang nagpalaki sa inyo. So hindi nyo dapat sinasaktan mga magulang nyo. So yun lang po. Maraming salamat. Yun, sabi nga, wag nating paiyakin ang ating mga magulang, lalo na ang ating mga nanay. Oo, kasi sila yung dala sa atin para tayo ay mabuhay. Okay, anyway, sabi nga, wag nating pagtiyagaan. Wag nating, wag nating iwanan, wag tayong mag-compromise o kaya wag nating pagsawaan, kundi pagtiyagaan natin. Mayroon na ang pagbabago kay Eliasar, nakikita ko hindi na siya yung matinding kaligalig na gumagapang pa sa ilalim ng pews, di ba? Pag sinabi na ni Pastor umupo doon, minsan nga sabi ko, Eliasar, doon ko na sa upuan para hindi ka napagalitan ni Pastor. Pupunta naman siya doon. I-remind lang yung bata, ganun man talaga kasi. Okay, so sabi nga ni Pastor, ang kailangan natin lahat ay lumago ang pagkakakilala sa Diyos at totoong buhay natin ng Diyos. So, nga sabi, knowing that I may know Him, ng kinakailangan natin na knowing Christ is all winning, knowing Christ is discipleship, knowing Christ is doing what is right, at tapos sabi, yun na yung application. Kapag kilala natin ang Panginoon talaga naman, tatandaan natin yung dapat nating gawin at susundin, andun yung pagsunod sa Kanya. So, yun lang po ng si Sister Tita humabol. Good morning po sa inyo si Brad Jerry. At so far, sila naman po yung dumagdag. Kita ko rin si Ma'am Flor dyan kanina. Si Ma'am Flor, Yan, yes. from Si Ma'am Flor Japan. is watching. Ayaw, gozaimasu. Good morning. Yan. Okay, so to God be the glory. 14 minutes na naman po kaming nag-overtime. Pero worth it naman po kasi marami tayong natutunan, marami tayong napakinggan, at marami tayong nadampot, napulot ba na aral. Okay? So yun lang po, nang i-request ko po si Sister Irene for closing prayer. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagpapala at biyaya na pinagalit mo sa amin. Biyaya po na kami ay makapakinig muli ng salita mo, Lord God.
Tulungan niyo po kami, ang bawat isa sa amin maitanim sa aming puso't isipan ang mga salita mo at nang meron din kaming maituturo sa aming mga anak. Tulungan niyo rin po kami na matuloy-tuloy yung aming pakikinig sa salita ng Diyos upang meron kaming maituro sa kanila. At gayon din po ang bawat isa sa amin sa paghahayo namin mamaya. Gabayan mo po kami sa aming pagguwin ng kaluluwa, pagkalubang kami ng mga kaluluwang mabahagian. Gayon din po sa campus, yung aming mga tuturuan sa mga schools. Ay tulungan niyo po kami mga nanay, mga teachers na maibahagi namin sa kanila ano ba yung dapat nilang matanggap na salita mo, Lord God. Upang sila ay mas lalong makakilala sa iyo, Panginoon. At gabayan mo po kami habang kami ay naglalakbay. Ilayo kami sa anumang kapahamakan, disgrasya. Proteksyonan niyo din po kami sa anumang mga kumakalat na sakit. At salamat po sa aming pastor na patuloy na nagtuturo sa amin, patuloy na bigyan mo po siya ng wisdom saan man siya naroroon. Maging blessing siya doon sa church na kanyang pinuntahan. At ingatan po sila doon sa kanilang mga ginagawa. Proteksyonan. At gayon din po kami sa aming paghihiwa-hiwalay ay kayo ingat sa amin. Ilayo kami sa anumang papamakal, anumang tukso. At anumang mga distraction ay ilayo po kami. Tawarin niyo po kami anuman yung aming nagawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po sa inyo. To God be all the glory. Amen.